All right, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis at mga kapots. Welcome po muli dito sa Simply Talkies Vlog. Tayo po ay magbibigay ng ating maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga maiinit na usaping politika sa ating bansa. So, shout out po lahat sa inyo and may God bless us all, may God bless our country, and may God bless the Marcos administration and protect it from the forces of evil. So ang pag-usapan natin mga kababayan ay dalawa po. Tungkol po lahat ito sa palasyo. Doon sa Meet the Press. Yun ang tawag ko doon sa Daily Bayan, Yusek Castro ng PCO at Palace Press Officer. Daily ba yung iyong mga parang Meet the Press mo? Di ba? Una po, uunahin natin yung hamon ng palasyo kay Senatora Imee Manotoc at ganun din po meron pong payo ang palasyo sa mga lawyers ni Digong. Kasi may bagong lawyer si Digong mga kababayan, parang French lawyer. O di wow. Yun lang masasabi ko, di wow. O kayo na. Kayo nang magaling, kayo nang maraming kwarta, puro mga international lawyers. Ang mamahal ng bayad niyan, professional fee, talent fee, o whatever fee. Kaya magiging pipi. Mapipipi si Digong. Okay, simulan natin mga kababayan, no? Saglit lang tayo dito mga kababayan. Kasi maiksi lang naman ito, no? Hinahamon po ng palasyo si Senatora Imee Manotoc. Tawagin ko na lang pong Manotoc kasi ayaw ko pong ikabit yung Marcos sa kanya. Kasi mukha naman pong hindi siya Marcos. Wala po siyang objectivity. Puro lang po sa mga Duterte itong inyong senator na ito. Okay? Sabi dyan sa GMA News Online, Palace asks Imee to invite international law expert to Duterte arrest hearing. I agree. Agree mga kababayan. Sino ba yung mga international law expert dyan sa pag-aresto kay Digong? Siyempre yung mga ICC accredited lawyers tulad ni Attorney Joel Butuyan. Ayan. Yan po na-interview na po yan ni Attorney Claire sa kanyang Meet the Press na sinasabing legal ang pagkaka-aresto kay Digong. Bakit hindi niya imbitahan yun? Bakit hindi niya imbitahan si Attorney Conti, ang lawyer ng mga biktima ng pamilya ng EJK? Si Nery Colmenares, attorney din yan. Bakit? Bakit ang mga gabinete ng Pangulong Marcos ang iniimbitahan mo, Senatora Imee Manotoc? Bakit? Mamaya sabihin ko sa inyo, basahin muna natin itong sinasabi ni Palace Press Officer at PCO Yusek Attorney Claire Castro. Okay? Ano ba nasabi ko kanina? Castro ba? So, sila naman attorney Malacanang on Tuesday as Senator Imee Marcos to invite international legal expert in her inquiry into the arrest of former President Duterte. Quote, mas maganda po na makapag-imbita po siya ng international law expert para mas maliwanagan pa siya. Tama! Para malaman mo yung legality, para malaman mo kung na-violate nga yung human rights niya, yung constitutional rights niya, at yung sovereign niya ng bansa. Kasi may quote card dyan si Imee Marcos. Mga kababayan, ayan po ipapakita natin sa inyo. Yung kanyang quote card. Bakit daw niya sa pilitan, sa pilitan talaga, bakit siya patuloy na nangingisda, ang tawag ko dyan nangingisda, kasi she keep on fishing. Pero wala siyang mabait. Pero ngayon, hindi niya nabait. Pinakausapan siguro ito ni SP ang Executive Department na hanggat maaari paatinin yung mga, nabasa na natin yan nung last live stream natin, yung mga taong gustong imbitahan. For example, nandyan si DOJ Secretary Remulla, si Hans Kakdak, the DFA, no? At yung iba pa. Yan po yung quote card ni Imee. Ang ano lang yan is all about sovereignty. Pero ang totoo niyan, it's all about Digong. Sumisigaw siya ng sovereignty, sovereign niya ng bansa, pero pagdating sa West Philippine Sea, pareho kayo ng best friend mong nagplaplastikan lang kayo. Di po ba? Hindi ko na po babasahin yung quote card na yan kasi alam ko na yan. Ang tema lang yan is sovereign niya.
Hindi soberenya ng bansa ang pinaglalaban mo. Ang soberenya ni Digong. Di po ba mga kababayan? Tama mali. O nga, anong sabi ni Yusek Castro? Ay dapat mag-imbita ka rin ng mga international law expert para naman hindi bias. Kasi bakit? Bakit gustong-gusto niyang imbestigahan ang mga gabinete? Kasi gusto nilang i-destabilize. Gusto nilang mapanagot o di kaya at the end i-impeach ang Pangulong Marcos. Biruin mo, yung mismo mong relative, ayan tayo sa relative. Kung nanood kayo nung Harry Roque, ang leader ng destabilization, may nagbigay daw kay Roque na relative ni Pangulong Bongbong Marcos about that Paul Boronic video. O eto, yung mismong relative, ang gusto siyang pabagsakin. Diba? O, diba may commonality, may common denominator? Ano yon? Relative. Ang relative pa ang traidor sa'yo. Ang relative pa ang gustong agawin ang pwesto sa'yo at ibigay doon sa presidente ng impyerno. Ako, nag-a-agree po ako 100% kay Attorney Claire, the PCO Yusek. Para hindi po bias. Bakit puro gabinete ng executive ang gusto nyong tanungin? Diba? Ang gusto nyong ipakulong, i-contempt, lalong-lalo na siguro gustong makabawi ni Bato kay General Torre. Nung sinabi niyang hihilahing ko yan, nagalit lahat sila kay General Torre. Di good luck, 2-star na yon o 2-star Major General Nicolas Torre, the third sir, saludo. Okay? O Amy Marcos, kung hindi ka bias, imbitahan mo ang mga international law expert, the likes of Attorney Joel Butuyan, Attorney Maria Cristina Conti, Attorney Nery Colmenares, kasi sila po ang lawyer, yung dalawang huling nabanggit ko O now, pasok naman tayo mga kababayan, dito na rin sa sinabi ng palasyo tungkol sa mga lawyer ni Digong. Kompleto na, di ba? Sabi ni Sara Pusit, everything is well organized bago ako uuwi ng Pilipinas. So, nakakuha na siya ng lead counsel at 4 na lawyers. Yung isa nga dyan ng balita, French lawyer nga po. Pakialam ko naman. Di ba? Ngayon, anong sabi ng palasyo tungkol sa mga lawyers na yan ni Digong? Politiko. Palace to Duterte lawyer. Good luck defending ex-president after he admitted killings. Totoo naman. Inadmit niya mga kababayan sa Quadcom na lang, sa Senate hearing. Tahasan niyang sinabi mga kababayan. Kaya walang lusot si Digong. Malacanang on Tuesday warned Attorney Nicolas Kopman that he might have a hard time defending his client, si ex-president Duterte, because of Duterte's admission related to his violent war on drugs. Ayun po ang sabi ni Yusek Castro. Presidential Communication and Office Undersecretary Officer Claire Castro made the remarks after Kopman pointed to the political manipulation of arguments before the ICC as a potential hurdle. Yung pala yun. Political manipulation na naman. May bagong term na naman sila mga kababayan. Kakala ko ba political persecution, political motivation, ngayon political manipulation. Ano ba yun? Minamanipula ang politika? Ito po sabi ni Yusek Castro. He is representing the suspect, former President Duterte, who admitted his acts of killings. So he will definitely face some difficulties in defending his client if regarding the admission made by the client. But we wish him all the luck because still we have to presume that the suspect is still innocent until proven guilty. Correct. Totoo naman po yan. Ano naman to si Kopman? Political manipulation na naman, mga kababayan. Ewan ko. Ito pa ang sabi ni Castro. Castro remarked that Kopman, like every other lawyer, desires and aspires to win all his cases for the clients. Siguro, mas maganda rin po talaga kasi sinabi niya po na political manipulation of arguments. So, it is also better for him to know who manipulates who.
Who manipulates who? Di ba si Digong lang ang may gawain yan? O mga Duterte, magaling silang magmanipula. O tingnan nyo lang yung na-discover ni General Torre na logbook. Kaya pala second safest city sa buong Southeast Asia ang Davao City kasi manipulation. Ang tapang talaga ni Attorney Castro, no? Castro added, he should also be aware of the plight of the families of the victims who are now allegedly being harassed by some of the Duterte supporters. Correct. Kaya nga po si Attorney Conti nang hingi na ng tulong ng MBI kasi tinitreat na po yung pamilya ng mga biktima ng extrajudicial killing ng war on drug ni Digong. Di ba nakakahiya? Akala naman nila makakatulong sila sa kaso ni Digong? Hindi po. At hindi pwedeng ma-intimidate itong mga witness na ito. Nasa witness protection na yan, mga kababayan. No? Kaya sabi nga ni Attorney Claire, good luck po ha, good luck. Ang galingan mo kasi may political manipulation. Sino nag-manipulate? Iniisip nila ang Pangulong Marcos. Di good luck, patunayan ninyo. O, di ba? Kayo po, mga kababayan, ano pong masasabi niyo diyan, no? Sabi ni Yusek Castro kay Aimee Manotoc, oy, mag-imbita ka naman ng international law expert. At ganun din po sa mga lawyers ni Digong, good luck. O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.